husayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita,
mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa na Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain
mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture, Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kaawanihan. Okay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat pong mga magsasaka, kumusta po kayo? At sa mga backyard grower po natin dyan at lahat na sektor ng agrikultura, magandang umaga po sa inyong lahat. So ito pa rin po ang inyong host, si Sir Tolitz, kasama pa rin po kaming tatlo, ang trio tagapayo, yan. Ang tatlong agriculturist, si Sir Noli Garcia at si Sir Diego. Sir, batiin mo yung mga kababayan mo sa norte ng lingwahe ninyo.
Yung bag nga bigat namin ako, just mabalus, sabi mo sa Vicente ko. Oh, yan, Sir Diego, yung ating mga taga-South naman, taga-South din Sir Diego. Nandiyan po lang si technical lang ng ating Sir Diego. Yan, batiin mo yung mga dinaanan ng bagyo dyan. Kamustahin mo sila? So sana po lahat po kayo ay maayos sa panahon ngayon na kahit po ay dinaranas po natin ang pandemya, Mhm. nakakaraos pa rin naman po tayo. Okay, so maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay second episode ng ating unang episode na mga kaalaman o dapat gawin doon sa ating unang nag-episode, mga dapat tandaan sa pagsisimula ng urban gardening. So yan po ay i-update tayo ni Sir Diego doon sa ating mga bagong manonood po na kalalive lang po nila at susubaybayan yung ating diretso talagang episode. Ito po ay pangalawang episode na po. I-update tayo ni Sir Diego sa naging unang episode. At mamaya rin po, i-update din tayo ni Sir Noli doon po sa ating mga partnership, distribution ng ating buto. At nasaan na ba ang Bureau of Plant Industry sa larangan ng plant program ng ating mahal na sekretary. So yung ating pong mga nagchat-chat doon po sa ating segment na sagot ka ng Bureau of Plant Industry, yung inyong mga katanungan, limitahan lang po natin yung ating itatanong tungkol po doon sa pagpupunla o yung ating seed germination. Dahil may good news po tayo, bibigyan po tayo ng free na buto ng Crop Research and Production Division. Irarapol natin yan. Pipiliin natin yung pinakamagandang katanungan. Yung po ay bibigyan natin ng assorted vegetable seeds. At sa ating bagong segment na Balitang Bureau, kami po ng inyong lingkod ay namasyal sa Department of Science and Technology. Pinuntahan po namin dyan yung isang mechanized na pagpupunla. Yan po ay i-report ni Boss Noli mamaya. So, doon po sa 7,500 na nag-view sa amin, medyo malaki sir ay nagpapasalamat po kami at nagtiyaga po kayong mag-view at manood. Sa inyo pong comment, reaction, yung mga nag-react po na magkaroon ng social distancing, ayan po 1 meter na kami ni Boss Noli. Meron ngayon lang mask. Talagang kailangan kami po ay welcome sa inyong mga suggestion at para mapa-improve ang programang ito. So sa pagsisimula po ng ating talakayan, ang topic po natin ay seed germination. So i-update mo na Sir Diego yung mga bagong manonood patungkol dun sa ating naging topic last week. So sige Sir Diego. Hello guys, so magandang umaga. So sa first episode po natin, pinag-usapan po natin kung paano nga ba mag-establish ng urban farm. And tinitignan po natin doon yung mga iba't ibang factors bago po tayo mag-establish tulad po ng araw, tubig, mga binhi at iba pa. So doon po sa mga nakamiss, pwede niyo pa naman po mapanood ang episode sa Bureau of Plant Industry page and makikita niyo lang naman po siya. So mag-scroll, hanapin niyo lang po. At sa katunayan, yun po yung huling video na in-upload namin bago ito. Okay, salamat Sir Diego. So Boss Noli, nasaan na po ba ang Bureau of Plant Industry dito po sa ating plant program, yung ating distribution partnership, yung ating mga partner at ano na po yung nagawa ng Bureau of Plant Industry? Pasadaan nyo naman po at bigyan sila ng informasyon. As of now po, ang distribution po natin ng seeds and planting materials ay NCR po ang pinikater po natin mostly. Okay, sir. Yun pong mga nagre-request po na mostly sa mga other areas, kunwari sa Visayas and Mindanao, pwede na po ulit kayong mag-request sa inyong mga region para po yun sa gusto nyo kukunin na seeds. Sa mga kanila po siguro mga Municipal Agriculture Office. Yung mga partnership naman natin sir, kami po ay galing po dyan, nagpapasalamat kami sa Boy Scout of the Philippines. Kami po ay nag-lecture kahapon, yan po ang isa sa mga naging partner natin. Bukod dyan sir, ano pa po yung mga partner na kawalihan ng paghahalaman dito sa programa natin Plant.
Marami tayong naging partner dyan. Kagaya, sabi mo nga kanina, Boy Scout of the Philippines. Yan, tapos na po tayo dyan. Kasama din po natin ng DOST-DNR na sana maging partner po natin. Oo. Tapos yung sa mga barangay. Okay, Sa barangay. mga institution po na kagaya po ng Bucor. Meron din tayo sa Bucor. Bucor. Na kailangan po nating establisan din po ng demo area. Yun po, yung mga partners po na. Marami po tayong partners pa po na willing po na makipag-cooperate po sa atin. So almost 338 viewers na po tayo. Isa po dyan sa babati natin yung Urban Gardening 2006 ni Ma'am Len. Yang supported po yan sa atin, Sir Noli. Yung grupong yan ng mga backyard grower na palaging nagtatanim. So napunta na po tayo sa seed distribution. Ito po yung komento at mga siguro mga tanong at iba pang mga reaction nila na ito daw po, ito po ang hawak ko ay seeds na pinamamigay ng Bureau of Plant Industry. Marami pong nagsasabi na kulang daw po itong butong ito at ang yung mga backyard grower ay nagrereklamo, kaunti daw ba ito? Kasi makikita naman po natin, ayan po ay may okra, meron po yung pechay, mustasa. Yan. So lahat pong nanonood na nabigyan ng buto, ipapaliwanag po namin sa inyo yung teknolohiya sa pagtatanim nito at gaano ba kalaki yung dapat taniman sa isang packet na ito, sir. Dahil kung ako po ay isang backyard grower, sasapat na po ba ito? Gaano kalaki ang tinatamnan? Ito, Sir Diego ha, si Sir Diego po, bibigyan tayo ng kaunting impormasyon sa gaano kalaki yung matatamnan nito. Gaano karami ba ito, sir? So, paliwanag natin sa ating mga manonood. Actually po, kung ito po itatanim nyo, yung isang piraso po ng lipsay na ito, isang patos po nito, usually, population po nito ay makapagtanim ka po nito, almost 300 na piraso na po na seedlings. So, matatabunan na palang bahay nila. Katapos po, ito pong upo, makapagtanim ka mo almost 3 o 3 kubiker, kumbaga isang tatlong taniman, na makapag-produce ka na po na napakaraming upo nito. Almost sa isang buto. Ito, nakikita niyo po ito. Ayan, dalawang buto. Ayan, isang taniman, isang gatot. 1, 2, 3, 4, 5. 5 po na pula na po, yung 5 tanim na po ito. Para 1, 2, 3. Gaano po kadami ang binubunga ng isang upo? Ang binubunga po ng isang upo, makapag-produce ka na po ng mga around 20 o 30 na bunga. Sus, Mariano kain do. Napakarami na po kayo mapapakain po nito sa isang upo. Na po yan. Opo. Ulo ng upo. More or less po, meron po kayong ganito na meron na kayong 10 o 5 puno lang. Divided by nyo na po 5 o 20 times 5, that's 100 po na bunga. Tapos magbubuto po sila. Tapos magbubuto po ulit kayo sa isang bunga, bubutin nyo, makapag-produce po ulit kayo na almost 100 to 200 na buto ang makukuha nyo po dito. Kung pamimigay nyo po yan, ibig sabihin po, 200 o 100 na katao na po ang mabibigyan nyo po ng buto na pwede nilang itanim sa kanilang mga bakuran. Yeah, kaya yan po ang tinatanong ng Bureau of Plant Industry, nasaan po ang buto? Dahil halos ilang buwan na po tayo namimigay ng buto. So, Sir Diego, bigyan niyo po sila ng impormasyon tungkol po doon sa distansya ng tanim. Itong isang package na to, gaano kalaki na backyard ang matataniman nila? Yung buong isang packet na yun. Dahil pagpalagay natin, meron ba ng 10 by 10? 100 square meter na backyard para dito sa ganitong kalaki? Mga ilan po ang populasyon sa palagay niyo, sir? O kung sa isang hydroponic, gawin natin hydroponic, ilang head po ng mustasa, pechay, ang may tatanim sa isang size na hydroponic? Sige, bigyan niyo po silang idea. So, palagay na lang po natin, halimbawa po yung mga buto ng mustasa, kada gramo po ay halos libo din po ang population. population. Oh. So, imagine nyo na lang po na
Kada buto ay may 15 by 15 centimeter na spacing. So masasabi po natin na sa loob ng bandang 3 to 10 square meters, mapupuno niyo na po yung inyong urban garden. Baga, kahit sa kaunting buto na yan. Leafy vegetable pa lang ito yung pinag-usapan natin. Paano kung meron pa noong tinatawag natin fruit vegetable? Pag fruit vegetables naman po, mas malaki po ang spacing. So kada 7 meters, nagkakaroon po tayo, lumalabas po mga 24 pieces po ng halaman tulad ng sa kamatis. Eh, ang ating kamatis, pakita natin yung buto, gaano kadami yan, Sir Noli? Yung ating kamatis, Itong kamatis po na ito, ng isang package po na ito, Oh. pwede na po kayo makapagpunla ng almost 100 to 200 na seedlings. ng ano po, ng talong at Talong. Pagkikita Oh. niyo po ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oho. 8 lang po ito. Kung meron po kayo isang package na ito, at lang magaling kayo magpunla, sabi natin hindi kayo ganong kagalingan na magpunla. 50% ang mabubuhay. 50% nito ang mabubuhay. Okay. Meron kayong 100 po na seedlings nito. Oh. Napakarami na po kayo mapupulis. Kasi napakaliit po nung buto na to. Napakaliit po nito. Kung bibilangan niyo po isa-isa nito, madudulin na po kayo nito sa kabibilang. Balik po tayo doon sa malaking buto. Opo, ampalaya, sitaw. Gaano po yung haba noong pagapangan na pwedeng sakupin ng isang buto? Para may idea yung ating mga nahumingi ng buto. Kung kayo po yung talagang walang space, Aha. pwede naman kayo masasakop po niyan o pwede na kayo makapagsakop ng 1 meter by 1 meter lang po. Pwede 1 meter by 1 meter. Okay, sa palaya yan. Paano po doon sa upo? Sa upo po, pwede kayong mas malaki kasi po yung upo at mabigat. Pwede kayong makapagsakop na po ng mga 2 meters by 2 meters. Pwede na po yun. Okay po. Napabungahan lang kasi wala ka tayong space. Limited space po natin. At the same time, pwede kasi kayo doon na i-train nyo yung mga upo nyo kung saan po pwede siya pumunta. Okay Huwag po. babayaan lang na kung saan lang pupunta yung kanyang talbos. Okay. Pwede nyo siyang i-train pabalik sa area para masakop niya po yung limited space po na ito. Yan, dito po tayo sa maliliit na buto. Ano po bang teknolohiya ang pwede nilang gawin upang ma-control nila yung kanilang pagtatanim? Halimbawa, dito po sa pagpupunla nitong maliliit, mustasa po tayo. Ano po, o gaano kadami ang ipupunla nila sa isang cycle muna po yan ng pagtatanim na yung sa maliitan lang, ipupunla ba yan lahat o meron silang staggered na pagpupunla? Gaano katagal? Kung ang stagger, pwede naman po kayo mag-stagger. Kunwari, maliit po yung space po ninyo. Okay po. Pwede nyo pong hatiin Mhm. yung punla po na ito. Kunwari, kalahati lang po itatanim nyo muna kasi nga wala po tayong enough space. O makinig po yung mga manonood dahil napakahalaga Ayan. nitong Kunwari po, dinidiscuss. ito po lang itatanim nyo, nagtira po kayo ng kalahati. Opo. Ngayon, nagpunla nyo na po ito. Ngayon po yung matitira po na punla, pwede nyo po rin i-pull na ganyan. Shield nyo, para isisil nyo, gaganyan. Pwede siyang i-stapler ulit. Or else, kung meron kayong kandila sa bahay, pwede nyo i-shield na ganyan. Okay po. Ganyan. Para po ma-prolong nyo po yung germination po ng seeds. Once kasi na binutas na to, kinat nyo po na yan, na-expose, bababa na po kasi ang germination nito. Pag nagtanim po uli kayo nito, baka sabihin nyo hindi na po tutubo. Kasi nga, bumaba na po yung germination niya. Kasi sumingaw na po yung kanyang moisture content. At saka yung percent of germination niya bumaba na. So, pwede nyo po siya i-prolong. O kaya, or else, yung pinag-usapan natin yung last week, na episode natin na pwede nyo ilagay doon sa mga bote, together with the may uling, yung turmeric, pwede nang gawin yon. Or, pwede nyo ilagay doon sa ref. As long as na nakasealed po ito siya. Doon sa pinaglalagyan lang po ng gulay. So napakarami pong impormasyon na natutunan tayo. Ito pong isang pakete na binibigay ng Bureau of Land ay sobra-sobra po sa mga backyard ninyo. Nakita niyo po yung technology. Tandaan po natin yung pagkakaroon ng tinatawag nating staggered na pagtatanim or yung weekly na pagtatanim ay napakahalaga. Yung pag-imbak ng buto at yung pagpaplano ng ating tataniman. So, meron na kayong buto, nabigyan na kayo ng buto, alamin po natin yung dalawang uri ng buto. So, tinatawag natin sir na hybrid and open pollinated variety. So, ano ba po ang pinagkaiba nito?
At kung ako po ay magsisimula sa pagtatanim, isang backyard growing at magsisimula bago pa lang sa larangan ng pagtatanim, ano ba ang dapat kong itanim? Open pollinated ba o hybrid? Tatalakayin ko lang po muna kung ano po muna yung OPV, Okay, Open sige. Pollinated Varieties, at saka hybrid. Okay po. Yung hybrid po, ito po yung nilikha o ginawa doon sa laboratory. Opo. Ito po yung pinagsasama-sama ng iba-ibang breed po ng seeds o kaya vegetable seeds. Okay, sir. Nag-cast up po sila para doon sa hybrid na varieties po na. Ang kailangan lang po, ang disadvantage po niyan sa hybrid o hybrid na seeds, Okay po. isang cropping seasons lang po yan. Ibig sabihin po, pag itinanim niyo po yan, hindi niyo siya pwedeng ulitin na itatanim ulit. Napupunin niyo po ito at itatanim. Ang disadvantage po rin yan, mas marami lang po siyang mamunga at medyo resistant po siya sa sakit compared mo dun sa OPV. Okay po. Yung sa OPV naman po, ito po ay pwede kang magtanim ng paulit-ulit 5 times na pwede mo siyang itanim ulit. Hindi ka na po bibili ng binhi. Okay po. As long as marunong ka po mag-select kung ano yung bubutuhin mo para itatanim mo sa next cropping season. Meron din pong teknolohiya yan. Hindi na lang po basta kukuha ka lang ng ipupunla mo kung ano ang magustuhan mo na pwede mong gawing punla sa susunod na cropping season. Meron din po pamamaraan yan kung paano pagpipili. Hindi kagaya po doon sa hybrid na kailangan po talaga dumaan muna sa laboratorio at pinag-aaralan po ng scientifico para po ma-catch up sila ng mga varieties po na ito para maging kumbaga high yielding siya at resistant po yan sa mga peste. Okay. So, sa pagsisimula po, sir, kailangan nila ng makapagtanim ng open pollinated. Yes. So, katulad nito. O paano po, meron po dito kasing nag-text na isang profesor na pwede naman daw pong gamitin natin yung hybrid seeds. Pero, kinakailangan daw po ng tinatawag na selection. So, Sir Diego, pwede mo bang paliwanag sa kanila yung sinasabing selection? Alip daw sa mga hybrid, pagka ikaw daw ay nagse-select, pwede daw itong maibalik sa open pollinated variety. Ano ba yung role ng selection na yun o pagpipili ng ibibiling buto? So, tatalakay niyo ni Sir Diego. So pag sinabi po selection, yun nga po, sinasabi ay best of the fittest. Okay po. So ibig sabihin po nun, yung pinakamagandang mga nakita nyo, yun na lang yung iniipon mo para sa susunod. Na generation ng Opo. pagtatanim. Okay. So yun nga, yun pala yung term, survival of the fittest. Okay. So instead po na nature ang nag-i-influensya na kung sino ang nabubuhay at hindi, tao naman po ang may control nun na yung mga pinakamaganda, patutubuhin sa susunod. Tapos yung pinakamaganda sa pinakamaganda na yun, patutubuhin sa sunod. Hanggang sa makuha mo na yung pinakamaganda na binhi. Okay. Kasi dito po kasi sa problema na naman natin sa buto, mostly po sir ay hybrid. Ngayon, based dito po sa ating mga nag-aaral patungkol sa breeding, pwede po daw natin, pasintabi po sa mga seed company, na maibalik yung ating hybrid into open pollinated. Sabi nga ni Sir Diego, selection. Nagtanim po kayo ng talong na maganda. Ngayon, hybrid yun. So, susunod, lalabas na yung pangit at yung magandang karakteristik. So, through selection, pipiliin natin yung magaganda, itatanim natin ng paulit-ulit hanggang siya ay bumalik sa tinatawag nating open pollinated variety. Huwag po kayong matakot sa hybrid at hindi naman natin papatayin yung industriya ng buto ng ating mga seed company. So, yes, may dadagdag si Sir Diego. Sige So, po. may katanungan po kasi, Aha. paano daw po ba malalaman kung ang isang buto ay hybrid? So, makikita naman po sa slide Okay. na kapag sa label po ng buto ay nakasulat F1, F1, yun po hybrid yung yun. hybrid. Aha. Pero kalimitan po, pag wala pong label na gano'n, malaki po ang tsansa na siya po ay open pollinated na variety. So, sinagot mo na yung Sir Diego, pagpatuloy na natin yung question pa, ano daw po yung kulay pula, blue doon sa buto? So, wag po kayo matakot, hindi po yan nanggaling sa kakaibang halaman. Okay. Kaya po yan nagkaroon ng kulay pula at kulay blue. Ibig sabihin po, siya po ay dumaan sa pre-treatment.
Okay. Kasi po ang nangyayari, minsan po pag tinatanim ang mga buto, napupunta siya sa lupa na may sakit. So ang silbi po nung parang blue o yung mga kulay na yun po ay fungicide. Okay. At ginagawa niya po yun, pinapaayos niya yung pagpalaki ng buto sa pamamagitan ng pagbuksa ng mga fungi na maaaring nakapalibot doon. Ang kalaban naman po natin dito, Sir Noli, ay yung ating organic practitioner. Siyempre, always go organic, batas po yan ng ating mahal na Secretary Proceso Alcala, at hindi natin maalis yan. Paano daw po tanggalin yung chemical na yon? Kung ako po ay magtatanim ng organic, ito po yung tanong, ay yung chemical bang yon ay paano tanggalin dahil wala po akong butong mabili na organic? Actually naman po, pagdugtuan ko lang po yun, sabi ni Diego. Yung po yung nakalagay po doon na color, kung bago protection lang po doon sa coat. Okay. Coat po ng seeds. Para hindi lang po siya bukbukin. Once po na nag-emerge o nagtumubo na po yung yung seeds, Buto. yung buto. Yeah, patingnan natin yan. Ito. Nawawala na po yung color na yun, o gamot na yun, parang kumbaga, na-eliminate na po yung gamot na yun. Yung covering, yung covering. Kasi covering na lang po yun. Kumbaga, nakadikit na po doon sa coat ng seeds. Okay Ibig po. sabihin po, wala naman po epekto po yun doon sa pagtubo at paglaki ng halaman. Hindi naman po niya masisip-sip yung gamot na yun. Kundi nakaano lang po yung sa coat niya para lang magproteksyonan yung seeds para hindi po siya bubukukin. Okay, para manilawan tayo dyan sa susunod po, iimbitahan natin yung mga agriculturist natin na naka-assign sa organic program. May mga tanong po patungkol sa organic. So meron na po tayong boto, alam na natin yung mga ating ipupunla. Magsisimula na po tayo doon sa mga requirements sa pagpupunla. So unang-una po yan, siyempre ihanda natin yung ating mga materyales, preset lahat na ating gagamitin, at pupunta na po tayo doon sa klase ng lupa, o kung soilless man yan na culture, ano ba yung ginagamit? Sa halimbawa sa hydroponic. Ano yung mga mixture na kinakailangan tandaan o gamitin sa pagsisimula ng pagpupunla. So, yung conventional method po ang ituturo natin at yung lahat ng mga substrate ay iisa-isay natin. So, sir, ano yung unang dapat nilang i-provide sa pagpupunla? Unang-una, kailangan mo ng garden soil. Okay, garden soil. Ito na po yung garden soil. So, kung mapapansin natin yung Mapapansin garden nyo, soil, yung garden soil na to ay parang maraming bato, maraming mga debris, matigas. Okay. Ano po ang dapat natin gawin? Kasi hindi ka po pwedeng magpunla sa ganitong klase po ng lupa. So, ang gagawin po natin, kung meron po kayong salaan sa ating bahay, pwede nyo siyang lagay muna dyan. Yan. Ganyan po natin. opo. Bakit po kailangan salain? Sasalayan po natin ito para po matanggal po yung mga ibang debris o unwanted debris, unwanted soil na hindi po natin kailangan. At the same time po, para maging moist o porous ang ating lupa. Makikita niyo po, ayan. Maliliit. Maliliit. Okay. Particle. So yung mga manonood, ano po, baka hindi po kayo nagsisave ng soil. Tingnan Ito niyo po, makikita niyo po, ito po na po yung mga di natin kailangan na soil. Kasi po ito, kung nagpunla po kayo dito, mahihirapan po yung seed na magpag-penetrate pataas. Ibig sabihin po, matatakpan po siya ng malalaking particle na to para hindi po siya mag-penetrate o hindi siya mag-germinate. Yun po yung disadvantage niyan. Ngayon, kapag hindi po ginamit yung soil, automatically po, mas madali po siyang makapag-emerge o mag-penetrate sa ibabaw o kaya mas madali po siyang tumubo. Compared po dito sa type of soil na ganito na ginamit natin na punlaan. Okay po. At the same time po, kapag nag-delete ka po nito, hindi ka agad magpakapag-penetrate sa ilalim o sa punla. Gawa nga po ng mas malaki yung mga particle. Pag ganito yung particle mo, mas madali po yung ma-absorb ka agad sa malaking particle yung moisture compared po dito sa porous. Okay. Okay? Sunod po ay, Sunod po niyan, tatagdagan po natin ng ito naman po yung organic matter. Ito yung vermicast. Pwede po natin dagdagan po ito. Yan.
Ibig sabihin po nito, kung 1 kilo po ng ng garden soil, 1 kilo din po siya ng vermicast, organic matter. Kagaya po nung nabanggit na po kami sa unang episode, meron po kami nabanggit dito ng 1:1:1. Baka nabanggit po ni Diego nung nakaraan, ito yung magiging scenario po natin. 1 part. 1 part ng nakita nyo, vermicast, and nalagyan po dito lang, ano po ito? Ang pumuntan nyo, carbonized plus hal. Nunog na ipa. Sinunog na ipa. Yan. Tapos, i-mix lang po natin yan. Mix. Yan. Mix thoroughly. Yan. Tapos, kung wala na po kayong punla, pwede po tayo sa mga ulit na seeds, pwede naman tayong gumamit ng styrofoam. Yung mga tinatapon lang po sa ating mga pinagkainan, recyclable. Ito po yung gagawin natin na punlaan. Tapos, siguraduhin po ninyo na itong pepper tayo, hindi mo na binutasan na po. Huwag nyo pong gagawin na hindi bubutasan po doon sa lalim. Bakit po? Kasi po pag hindi nyo binutas po dito, naglagay na kayo ng soil, magkakaroon po ng stagnant po ng tubig. Ibig sabihin po, pag nag-direct po dito, dito lang po yung tubig. May tendency po yan na mabubulok po yung mga seeds nilagay natin kasi nga walang pre-pressure po ng tubig. So, it's better po na bubutasan po natin yan. Yan, kung makikita nyo, bubutasan. Yan, may butas po talaga yan. Bago kayo maglagay ng soil. Okay? Yan. Yan. Tapos po, bago tayo magpunla, kailangan po diligin po natin yung ating punlaan. Pwede tayong gumamit po ng improvised na pandidilig. Tapos ito lang, pwede natin gamitin ito. Water mister. Yan. Okay. Ang una po, diba, sabi ko sa inyo, kalahati lang po pwede natin itanim. Yan. Kalahati lang po kunin natin. Okay? So ano po yung paglalay na yun, sir? Tingnan mo na, sir. So, Wala tayo. Ito muna. Kalahati po ng ating pinhi. Yan, kalahati. Pagkakuha ng kalahati, lalagyan na po tayo ng... Okay, ganito lang gawin natin. bakit po naglalay? Pakialam nila pa sa ko. Kaya, naglalay po tayo para pasigurado po tayo na mayroon para hindi po mag-scatter po yung seeds po natin. Kasi pag nagbunot po kayo, nag-picking ng seeds, lahat po yan madadamay. Kaya nakalain po yan. Okay? Lalagay po natin na nakakalain na ganyan. Yan. Yan. Tapos po, paglagay natin ng seeds, lalagay lang po natin ito. Yan, tatakpan po natin. Yan. Tapos, ililagay po natin siya ulit. Okay? Then, after po mga diligan natin, lalagyan po natin ng signage kung ano po yung itanimin po natin. For example, pichay o kay mustasa yung nalagay natin. Kasi po ito ay makakahintulad po ang binhi. Kumbaga, pare-parehas po ang nito, ang binhi po nito. Hindi mo na ma-distinguish kung hindi ka maalam kung anong klaseng yung pinunda mo po yun. At the same time po, alam nyo kung kailan ito pinunda at kailan din po siya tutubo para po doon sa pagkatanim sa permanent place nila. Lalagay po natin ganyan. Makikita nyo, mustasa, tinanim po siya ng 16-20-20. Yan nakalagay niya. Yan. Then after that po, makikita nyo, after 3 days o 4 days, tutubo na po yung seedlings po natin. Wow! Oh, yan. Nakikita niyo po siya, Amazing! para po siyang sundalo na form your line. Yan. Nakalagay ko yan. Kasi pag nagbuhan ka, nag-picking ka na po, after ng 1 month,
Ganito na siya kalaki at pwede natin i-transplant. Hindi nyo ganito na siya kalaki. Nakalain. Nakalalim po siya. Pag nag-breaking po kasi kayo siya, gagaling po lang siya. Yan. So Sir Lole, yung technology ng pag-break, yan po ay i-discuss natin sa mga susunod nating topic na ibahagi nyo na. Pero yun po ha, po daw, ang kahalagahan noon ay maitatanim nyo lahat yung seedling. Babalikan po natin yung ating mga soil substrate at ang rule noon. Dahil mayroon po nagtanong sir, ang meron lang daw po sila ay lupa, ito pong medyo matigas na lupa at saka compost. Ito ba ay pwedeng maging punlaan ng dalawang yun lang? Pwede naman po maging punlaan. As long as nabi ko sa inyo kanina, ipuros nyo yung garden soil. Ganito gagawin nyo. Huwag kayong magpupunla ng marami siyang debris na ganito. Okay po. Pwede naman po kung wala po kayo yung carbonized rasal. Ano daw po ang treatment na pwede nilang gawin dahil kadalasan po sa kanilang punla namamatay? Ang muna nga po gawin nyo, kapag hindi po kayo sigurado, doon sa soil sample, doon sa garden soil na ginawa niya, kung saan nyo lang kinuha, Opo. baka kinuha niya sa kanal, o kaya doon siya tinatapunan lang po ng mga basura, Okay po. maraming mga organic matters po doon, na unwanted organic organism po yun, mamamatay po talaga yung ating mga punla. Okay po. So the best thing we have to do is to, kumalit lang po ng punla na ganito, Okay po. gagawin natin dyan, pagpakulo po kayo ng tubig, pwede nyo po siya i-delete po dito sa punlaan natin para ma-disinfectant o mamatay yung mga fungus na andito po doon sa soil po natin. Kung lutuin daw po, Pwede naman po yung isangag nyo po muna. o painitan Painitan siguro. sa ano, pwede rin po yun. Kasi konti lang po kung yung punlaan niya lang po yan. Okay. O kung large scale na po siya, kumbaga malaki yung punlaan niya, meron kami technology na ginagamit yan. Kunwari, combines niyo po lahat ito, kunwari itong garden soil at saka yung organic matters, pwede kayong pagsamaan niyo kung ganyan yan, kung meron po kayong plastic sa bahay, yung pinagkukulahan, yung plastic ay transparent, pwede niyo pong ipulog na ganyan yan, ganito po nyo, yan, tapos tatakbo yung gilid by gilid, tapos yung init po ng araw, yun po ang pwedeng mag-disinfect dun sa mga microorganism, yung mga viruses o fungus na andito po sa soil. O solarization. Solarization po ang tawag po doon. Then, kapag nagpunla na po, gagawin niyo punlahan, kukunin niyo po yung part ng pupunla niyo lang, then lalagay niyo po ulit yung plastic na yon para continuous po yung disinfectant po ng ating mga Yun. soil. Yung puro daw po bang manure ay pwedeng punlaan? Indang Cavite, si Sir Manolito ng Indang Cavite. Yung pure manure po, din po namin sinasuggest po na pwede po namin kasi marami pong mainit po pati yun. Tapos din marami pong microorganism po noon. Kaya hindi ko na sinasabi na pwede pong gawin po lahat. Anong gagawin po nila? Ang gagawin nyo po muna, i-dry nyo po muna maigi, dry na dry po siya. Para nagiging lupa na, dinihalo nyo din po din sa garden soil. Okay. Para maging Kami po din sa Quezon ay Coco Cuerdas ang marami. Pwede po ba itong isama? pwede po. Quezon, Batangas, Cavite, yan. Maganda po din Piniling. po itong nanghalo kung kukwerdas to na pagpulaan. O kaya pwede yung kukwerdas itself na pulaan nyo. Wala na po. Wala na pong garden soil. Bulong. Ito. Pwede yung pong giging pulat. Kasi mas maganda din yung kukwerdas na to. Kasi itong kukwerdas po na ito, Okay po. nakapag-absorb kasi ito ng moisture. Nakapag-retain siya ng moisture. Kaya mas madali po yung pag-break ng kanyang dormancy ng mga seeds para mas makabilis po siyang magtubok. Maganda raw po yan sa hydroponic at yung Coco Cuerdas daw po ay may acidity na nakapag-repel ng mga fungus. Kaya nga pala talaga sir, pag nagkagat ka ng balat ng nyog, medyo masim-masim. Yan. So sa mga taga Nueva Ecija naman daw po, taga Norte, sumisigaw naman po yung taga Bulacan, palay naman daw po. Pwede mo ba ihalo yan? Pwede naman po. Kailangan dapat ay bulok siguro sir. Medyo bulok-bulok lang po ng konti siya. Hindi kayo pwedeng gagamit ng press po na ipa. Kailangan po siya ay bulok. Kung baga yung bang
nagpukulay black na siya. Kapag, okay, 75% bulok. 75% na bulok na siya. Okay po. Kasi po itong kwan na to, yung ipan po na ito, mainit po kasi ito. Mainit po siya. Pwede Okay. po siyang mag-contaminate o kaya masira yung germination effect. Kaya yung malalaki po sigurong balat ng iba, matatakloban yung mga seeds natin. Oh yes, pwede rin po. Okay. Makita niyo po, kapag ginalay po niyo siya, ayan. Ayan. Paano daw po pagpapabulok nitong iba? Ang pagpapulok po ng ipa niyan, continuous po na watering. Kung lagi niyo siyang basa. Palaging basta. Okay. Para hindi po siyang magulok. Sir, marami pong nagtatanong na naman sa hydroponic. Nasaan daw po yung ating hydroponic boy? Paano ra naman po yung soilless? Pakidiscuss naman, Sir Diego. Wala po kaming lupa, wala po kaming substrate. Paano kami magpupunla? Pwede ba yun? So manalangin na lang po kayo. Yan, i-discuss ko ni Sir Diego yung ating tinatawag na soilless culture. So, Yung pagpupunla, nagamit lang po yung mga meron tayo sa bahay. So ito po, na-germinate po siya gamit ang tissue paper. Pwede pala yan, Sir. Oo, pwede. Ang importante lang naman ito is mabigyan natin ng tubig, yung seed, para magsibol. Okay, so Kumbaga, tissue. yun yung tinatawag na imbibition. Aha. So, doon naman po sa soilless culture, ang purpose lang naman nun is that kailangan maghanap tayo ng substrate na hindi lupa. O basta yung kung saan aaklahan ng halaman. Pwede po yan yung coco peat or coco coir. Okay. Pwede rin po yung sponge. Sponge. Floral foam. Floral foam, pwede Okay po, din sige po. po. Basta any medium na hindi po lupa. Yung large seeds ba pwede sa mga ganyan? Pwede po ang large seed sa ganito, pero kailangan din yan ng malaking container. Okay. Ayun. So, pag sa hydroponics po kasi, kailangan talaga lagyan ng sustansya yung tubig. Gamit po yung nutrient solution. So, paano ba yun? Yung cotton, pwede din po siya sa medium. Tulad nito. Yan, nagsisibol. So, temporary lang to kasi yung sustansya na nakuha ng buto nito nasa loob na ng buto mismo. Pero kapag ililipat na po siya sa taniman, kailangan na po niyang pumanap ng nutrients. Yan po, kasi yung mga nasa condo po, wala pong space, Yun. wala talaga makuha So, abangan niyo na lang po siguro sa mga susunod na episode, tatalakayan po natin ang hydroponics. Okay, soilless culture, hydroponic. Meron pa pala sir Meron din yung tinatawag na aquaponics na kung saan hindi niya na po kailangan ng nutrient solution. Bagkus, kukuha na lang po ng sustansya sa isda. So, kumbaga 2-in-1 po siya. Merong Sabi pa. aquaculture, yung isda, and yung halaman na hydroponics. At para po sa karagdagang impormasyon nun tungkol po sa aquaponics, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yeah. Okay, salamat po sa paliwanag, Sir Diego. Sir, nagpapa-shoutout lang po yung ating mga masisipag na taga-repack ng buto. Yung araw-araw po na nagre-repack nitong mga buto, yung Crop Research and Production Division Team, headed by Boss Noli, nagpupuyat po sila para mabigyan kayo ng buto. Hindi ko na po isa-isahin sila lahat. Ngayon po, alam na natin yung mga teknolohiya, mga kailangan sa small seeds pa lang po yung na-discuss natin. Pupunta na po tayo doon sa large seeds. So, sample ng mga large seeds. Sige sir, pasadahan nyo na po yung paraan ng pagpupunla ng mga malalaking buto, lalo na yung mga may tusok, bilog, yan, munggo, ano po ba yung mga iba-ibang malalaking buto yan? Malalaking buto po, nari ang palaya, upo, sitaw, Okay, kalabasa, Opo. patola. Yun po yung mga large seeds na pwede po natin i-direct ang itatanim. Hindi po natin kailangan punla. Opo. So meron tayong pamamaraan po para po tayo ay magpunla o magtanim. Hindi po natin kailangan punlaan. Pwede tayong gumamit po nito ng seedling tray. Seedling tray, okay po. So, okay. Yung substrate po ba nito, same lang po doon sa Same din ginawa? lang sa ginawa natin. Ito po, Okay. may substrate po tayo sa tira po dito. Tira. Okay. Lagyan natin para makita nila. Ayan. Substrate po tayo dito natitira. Okay. Mahalaga po na maipunla natin yung malalaking buto. Bakit po? Yung ating ibang area po, inatak siya ng langgam, peste. At kakaunti lang naman po minsan yung buto na naibibigay sa atin.
yung teknolohiya po dapat nating matutunan para hindi masayang yung boto. Sige, panoorin po natin si Sir Kita Noli. nyo, unang-una, kagawin po ng unang ginawa po natin, titilikin din po natin ulit siya. Yan. Ang cute kasi ng ating pagdilig. Pagkadilig po natin, magkikrit lang po tayo ng full. Okay. Ayan, 1, 2. Dalawa, pagkasa ano pong boto yan? Pwede naman kung maganda po yung germination niya, kahit po isang seeds lang po yan. Pwede lang po yan. Okay. Isang seeds lang po tayo, para titipid tayo ng seeds. Isang seeds lang po. Tatanong po nito, kailangan po ay masyadong malalim. Ano po ang rule? Ang rule po nito, kung anong laki po ng seeds nito, Okay. nakikita niyo po yung seeds, ano po? Ganun din po kalalim po yung baon. Huwag niyo pong ilalalalim na parang ibabaw niyo na po sa libingan ang ating seeds. For example po, ito po yung isa. Ano po? Sige po. Yan. Tulungan po natin si Sir magdilig. Yan. Makita niyo po yung isang Ayun po. tanim natin, mababaw lang siya. Yung isa naman po ay napakalalim. Makita niyo, napakalalim. Alin po ba ang tama dito? Tamang pagpupunla. Ito ba o ito? Sa pula o sa puti? Dito po tayo sa puti. Kasi po, kung ano po yung lalim po ng kung anong kapal po ng seeds, ganun din po lalim ng pagkabaon. Nakita niyo? Yan, tatakpan na. Kapag ito po, napakalalim na, kung tinakpan niyo po yan, yun po yung tinatawag natin na killing me softly. Ibig sabihin po, unti-unti mo na pinapatay yung seeds mo kasi hindi na po siya makakapag-germinate kasi po masyado po siya nabaon sa lalim. Then after 10 days po, nakikita nyo, pagiging ganito po na po yung seedlings po natin. Ano po ang kainaman pag nasa seedling tray? Kapag po nagtanim na po kayo, kakanin lang po nyo siya. Parang po tayo nang dudukot. Parang dinudukot na po yung bulsa ng aking misis kung wala siya. Ayan. Mas madali po siya. Tingnan niyo po yung kanyang root system. Ayan. Makikita niyo po yung root system niya ay buo-buo. Ito po kasi yung root system niya, yung mga puti na yan, yung po tinatawag natin root hair para po makapag-absorb po ng nutrient. Ngayon po, kung malalim po yun, hindi po siya makakapag-penetrate o hindi siya makapag-form ng mga root hairs niya para po siya ay mabuhay. Yan po ang kainaman kapag tama po yung pagpupunla, tama po yung pagtatanim, hindi po sigurado po kayo na ang seeds po natin ay mabubuhay. Okay, thank you sir. Additional information po. Nakikita niyo po yan, compact po yan, kaya kayo magdidilig. Kaya kailangan bago kayo magtanim, tama lang yung moisture. Pag compact po yung ating lupa at yan ay itatanim nyo, kahit tag-init, anong oras po kayo magtanim, mas madaling na-handle yung pagtatanim. So yun ang advantage ng paggamit ng seedling tray. And then, minimize po yung area nyo, isang ganito po, isang seedling tray, dala-dala nyo na sa field. Pagkatapos po noon, kung makikita nyo po, uniform yung kanyang growth, and then pwede po kayong gumamit ng alternative na lalagyan, katulad po ng mga egg tray, yan, pwede po yan. Or tuturuan po kayo namin, nung tinatawag namin magpot. Ito naman po ay tinataniman sa mga malalaking puto. So, gamit po yung ating mga magazine papers, ito pong ating tawag ito, yung newspaper, pwede natin siyang gamitin or use na papel as alternative na punlaan. Yan. So, 2 to 3 inches lang po yung tubo na yan, tubong D2 o D4 ba yan, sir? Ito po ay didos. Okay. Gagawin po natin, gagawin lang po natin siya. Yan. Yan. Kita niyo po siya. Okay po. Then ipupus po natin dito. Sa ilalim. Ilalim. Yes po. Yan.
Then, saka natin po siya hugutin. Okay po. Yan. Ito po yung magiging punlaan po natin. Ang kailangan po nito, kapag po nakapagpatubo po kayo dito, Sige, lagyan natin ang lupa, Lagyan sir. natin. Ayan. okay? Ito pa yung buto. Saan natin para sa atin tumayo. Yan, okay. Ito na po yung buto. Kasi ito po, diligin po natin siya. Huwag po masyado magdidilig na dapat po karamdaman lang din. Kasi kapag nabasa po ito, masisiyaw din po siya. Yan. Lagyan din po natin uli ang seeds. Okay, maliliit na buto. Ito seeds. Yan, buto. Big six. Big seeds. Kapag po siya tumubo, dito sa simpleng tray na po natin, itong backpack na po natin ito. Opo. Pwede na pong isama pati itong dyaryo. Kasi Asa. po ito po ay nabubulok. Hindi po siya kagaya po ng plastic na natagal bago po siya. Biodegradable pala siya, sir. Okay Okay po. For example po, tumubo na siya. Tumubo na, yan ang malaki na, sir. Tumubo na siya. Okay. Okay. Dito na po yung... Yan. So, yung mga big seeds natin, pwede natin ilagay sa mud pot para ma-ensure yung quality ng ating seedling. Siyempre, yung mga malalaking nabuhay, yun Lari ang po, gagawin. malaki na po siya. Kasama na po natin itatanim na po itong dyaryo na to. Bakit po natin sasama? Kasi naman po ito kayo magugulong. Added po din na nutrients o kaya magiging organic na po siya kapag po ito ay nabubulok. Okay po? Hindi na po kailangan magtanggal pa ng plastic. Para sa metal, may change siya. Kapag plastic ginamit nyo, hindi rin nadiligan nyo. Pabibreak pa po yung kanyang lupa. Matinsin po yung mga filters niya masasaktan. Kaya po marami na ang namamatay. So kapag ganito ginamit natin, nakakaminos po tayo sa gastos at nakakaminos po ng labor, pwede na po natin gamitin ito ng isa pang pamamaraan para po tayo kapagtanim na ating sariling gulay. Yung mga recyclable material po, katulad po ng mga maliliit na bote, pwede po natin gawin, mag-styrofoam cup. Ito naman po, meron pa kaming tinatawag na medium size na seeds. Yung ating tinatawag na fruit vegetable. Sili, kamatis, at saka itong talong. So, paano siya dinadirect sa punlaan? So, ipapakita ni Sir, ito po ay medyo malaki kaysa sa pechay, mustasa, and lettuce. So, yung direct na pagtanim ng buto. So, ready na yung ating seedling tray. So, parang didinan lang po natin yan. And then, ipapakong natin yung buto. Yan. Sili, kamatis, talong. Yan. So, kapag maramihan na po, yan po ang ginagawang technology ng ating mga farmers. Yan ang farmers practice natin. So, pwede po kayong maging milyonaryo sa pagpupunla lang ng buto kapag meron na kayong tamang teknolohiya. Ito pong mga napapanood ninyo ay gawin nyo lang po, alalahanin. Kung nag-take note kayo at i-save yung itong video ito, panoorin ulit. Marami po kayong matututunan. Yan sir, yung pagbababad po ba ng buto, mahalaga po ba yun? Lalo na yung mga malalaking buto. Ay, makadilim po yung pagbababot po ng buto, isa din po sa teknolohiya para po ma-break po yung dormancy. Drop. Ha? Sige. Oh, sige. Para po ma-break po lang po yung dormancy ng ating seeds. Okay po. Instead po na kunwari, maghintay po tayo ng 10 days para po mag-emerge. Okay po. O para tumubo yung seeds. Malilisin po yung konti, magiging, pag not 10 days, magiging 8 days na lang po siya para mas madali po siya mag-germinate. Okay. So, punta po na tayo sa Balitang Bureau. Mga balita na nakalap ng anyong lingkod na si Boss Noli. Siya po ay namasyal sa Department of Science and Technology at i-discuss po niya yung ating mechanized and modernized method ng pagpupunla. So, pasadahan niyo Sir Noli, ano yung pang nakita niyo doon sa Department of Science and Technology? Nung bimisita nga po kami sa DOST, Department of Science and Technology, to the initiative of the Department of Environment and Natural Resources, they comes up with the technology
to produce thousands of seeds. 300,000. Thousands of planting materials in one day. Kung bakit hindi lang one day siguro, sabi na sa amin, makakapagtanim po sila, makapagpunda ng ganun kadami. Ang dami naman, sir. They have the technology came from Thailand, Italy, na kapag pinapasok mo yun sa conveyor nila, meron ng tagalagay ng soil dito sa seedling tray. Meron na rin po yung tagalagay ng seeds. Meron na rin yung taga-takip. Okay po. Meron na rin yung taga-dilig. Sir, napapanood po nila yan sa script. Sige po, diretso lang po, sir. Then, continuous na po yan. Paglabas po ng seedling tray po na to, pagdating po din sa conveyor na yan. Opo. Unang-una po, lalagyan po muna nila yung isang conveyor nila ng garden soil. Okay. Yung garden soil na yan, papasok po yun sa conveyor. Yan, sir, nakikita po yan. Yan. Makikita niyo po yun doon, papasok na po yun sa conveyor nyo, lalagyan na po ngayon ng garden soil. Yung Okay. seedling tray. Paglabas po doon sa conveyor, ulit, papasok na po dyan sa planting design po nila. Okay Ito po. po yung plastic tray na lang. Lalagyan po ng isa-isa ng seeds yan. Mechanized na Mechanized lahat yan. Opo, sige po. Dalawa. Wala ito. Kunwari, yung isang 170 na pool, yung po matataniman ng kanilang seedling, mechanized seedlings. Okay. Then paglabas po nung sa doon sa conveyor ulit, didiretso na po yun, tatakpan naman po ngayon na, meron po yung isang system na tatakpan po ulit siya ng lupa. Okay. Then after that po, pupunta naman po doon sa watering area, didiligan naman po niya yun ng parang mist lang. Hindi po yung kagaya ng dilig na ginagamit natin, gumagamit yung sprinkler, tapos pagdidilig. Para ang pagdidilig po lang ay parang mist, parang ulan lang, o kaya ambon. Para hindi po tumilagsik yung mga seeds na nakalagay po doon. Then after that po, papasok po ulit sa conveyor nyo, didiretso na po yun doon sa kanilang propagation area. Okay. Then hintay na lang po natin tumubo. After 3 days, depende po yun sa seeds na tinanim, then nasa hardening area naman, then ready for distribution na po. So, pasasalamatan po namin si Ma'am Ayla, yung nag-attend sa amin doon, nagtumulong para makita yung cycle. Sa susunod po, bibidyohan na namin yung proseso kasi nagkaroon po ng lockdown. Yung kanila pong nagpapagana mismo doon sa machine ay nasa Nueva Ecija, sir. Tama po, sir. So, ngayon, sir, ano po ang plano ng Bureau Plant para dito sa programa nito? Well, ang plano ng na-amaze kasi ang Bureau Plant kaya sa kanilang technology na to, na kung pwede ma-duplicate dito sa atin para makapag-produce po tayo ng ganito, karaming planting materials, para po pamahagi po natin doon sa mga nangingi po sa atin ng mga seedlings na gusto magtanim po sa Bureau Plant. Pag-partner po na siguro. O kaya gagawin po natin ay magipag-partnership doon sa DOC-DNR, na pwedeng tulungan tayo na sa pagpupulyos ng maraming seedlings Okay. para po mapamigay sa ating mga nangingi po ng seeds. Okay, yan po ang ating balitang bureau. Dumako na po tayo sa sagot ka ng Bureau Plant Industry. Sa ating segment na sagot ka ng Bureau Plant Industry, nakapili na siguro ang ating director ng programa ito, si Ma'am Lai, ng ating magiging winner. So, sagutin muna natin si Mr. Diego yung mga question dyan para masagot namin ni Sir Noli. Ano yung mga karaniwang question dyan natin? Director Malay, anong tanong dyan? May nagpapa-shoutout ba dyan? Ayun, meron po nagpapa-shoutout si Sir Roy Pahela. Okay, sige po. Sino pa dyan? Si Angel ng Kus Noli, kilala mo si Angel ng Region 3? Angel Kulabot. Yan, binabati ka niya palagi. Si Ma'am Bay, ang dating information ng Bureau Plant Industry ng Batangas. Sino pa nandiyan? Ano mga question dyan, Sir Diego? Dahil lang, tinitingnan ko. Tinitingnan. Yung loam soil, ano daw po ba yun? Yung Loam soil. Loam soil, sir, Tagalog daw po noon. Yan po ay buhaghag. Loam. Ito po ay pinagalo-halong substrate na pinakita ni Sir Noli. Yan po kung tawagin ay loam soil. Tapos ano din daw po ang vermicast. Vermicast, Sir Noli. Ang vermicast po, ito po yung mga pinapakain po natin po yun sa ating mga African night crawler volatile po yung tawag po doon.
vermicast po eh. Ngayon po yung African light coral po, pag binibigyan po natin siya ng pagkain, yung nagiging tayo po niya, yung Forecast? forecast, yung po nagiging vermicast. Okay, ito po yung sample ng tawag ng mga vermicast. Ayan po, nagiging sample po ng vermicast. Yung pinagahan pagkain niya, kaya dyaryo, banana, yung material, yan po yung kinakain po ng ating bulate para maging vermicast. End product is yung asworm o vermicast. Sige po. Ito po, may nakita akong katanungan kanina eh. Okay. Nakakapatay ba ng seedlings ang labis na init? Kasi may iba nagpunla, nabuhay naman, pero nung pinaarawan na, namatay. Sagutin mo yan, Sir Diego. Nakakamatay ba yan? Sobrang init. Oo, ngayon, lalo na kung summer, sobrang init. Kung tayo nga ayaw lumabas, mas lalo po ang mga halaman. Okay, Tulad nga po ng lumabas. tulad nga po ng sinasabi ko noong nakaraan, ang ang halaman pala ay parang tao din po 'yan. Okay. Kumbaga, kung naiinitan po tayo, malamang sa malamang sila din po naiinitan. So, doon po sa nagtanong kung nakakapatay ba ang sobrang init, yes, totoo po 'yon. So, ang remedyo po doon is dapat pagkasibol po ng seedling, i-adjust po. O kumbaga, gradual lang yung pag-expose niya sa araw. Tsaka huwag po natin kalimutan na lagi po natin itong diligan upang hindi po matuyuan. Yung mga nagtatanong po patungkol sa natural na pataba, so pataba po dito sa seedling. Kasi malayo pa po yung topic natin ng fertilizer and organic and organic fertilizer application. Sir Diego, bigyan nyo ng informasyon patungkol doon sa chemical at sa organic na pwede. Yung fermented fruit juice, pwede ba idilig? Or yung snap A&B solution, pwede idilig sa ikalalaki ng halaman na pinunla. Punla po na muna tayo ngayon. So, pakapiyaw po muna, pag sinabi pong inorganic, yun po yung usual na complete, urea at iba pa. Okay. Yung organic naman po, nanggaling po siya sa natural sources, tulad po ng mga nabulok na prutas, gulay at iba pa. So, yung mga concoctions po, yung mga fruit juice, pwede po siya. Pwede po siya pandilig sa seedlings. Okay po. At ang snap A and B, pwede din po siya ipandilig. Gaano po kadalas at gaano kadami dahil maliliit po yung ating mga... Dahil maliliit pa lang po sila, once a week lang po. Okay. At napatunayan po namin na kapag binibigyan po siya ng abono, kahit ganito kaaga, basta sa kakaunting amount lang, napapabilis po niya o napapaganda niya po yung kalidad ng bibig. Isa po dyan sa pinakamagandang ihalo sa ating mga substrate o doon sa punlaan ay ito pong shell ng itlog. So natural source po siya ng calcium at ang calcium po ang nagpapatibay sa cell wall, sa katawan at sa resistensya ng halaman. Para rin po yung pampatibay ng ipig. So pinuhin, ihalo sa lupa, isa po siyang natural calcium ang dinurog na itlog. So yung mga concoction, ididilig, ibibigay sa mga halaman para lumaki siya. So yung question pa Sir Noli, ano pang question? Dadagdagan ko lang po doon sa sinabi ni Diego tungkol kung bakit po nalalanta agad yung punla po natin. Unang-una po, kapag po nasa lilim po siya, kumbaga nagpunla po kayo sa lilim, yung ating seeds, dapat po unti-unti, gradually po, ilalagay po natin yan sa, kunwari, 10% na sand. Huwag po natin bibiglayin kagad na ilalabas kagad ng ating seedlings o kaya pinunlang seeds. Dapat po yun, unti-unti, 10%, then after another day, 20%, 30%, 40%, up to 50%, up to 100%. Okay. Para unti-unti po na-acclimatize po yung ating seeds o yung ating seedlings. Kasi po, kapag itong seedlings to, galing po sa lilim, kaya punla, bigla nyo pong nilagay doon sa initan. Ang tendency po nito, malalanta po kasi nabigla po sila doon sa temperature na yon, from 0% ang temperature niya, then bigla po sa 100% temperature sunlight, ang mangyayari po talaga malalanta po yung ating mga halaman. So, the technique po na gradual exposure po dun sa ating exposure ng sunlight. Sabi ko sa inyo, 20%, 30%,
40%, 50%, 70%, up to 100% po na full sunlight po siya. Kasi kailangan din po ng full sunlight po ng ating mga halaman. Makikita niyo po kasi kung nasa lilim po siya, karaniwan po yung punla po natin nagiging parang stick siya. Makahaba lang siya. Bakit kayo naghahaba? Kasi po inahabol po nila yung init. Kaya po nagiging parang stick po siya. Kaya ginagawa po natin, unti-unti po siyang exposure po sa sunlight. Para at the same time po, yung kanyang stem po ito, pagiging timigas din po siya, ready for the exposure of extreme hot weather condition. Kaya po ganun. Topic po diniscuss ni Sir ay hardening. So, para ma-control po natin yung dilig, pagka yun ay tinanim nyo, tatakpan po ito ng dyaryo. Pakita natin, Sir. Gaano kadalas ang ating dilig? Kinakailangan po na i-control natin kapag siya ay nasa mahabong kumaulan. Ops. Nawala? Yan, nawala. Oo, Naghang. Yan, so, Dali, naghang. Hindi... naghahang pa rin. Oo. Pati. Connection. Ano? Yung tawag ng guys, di ba? Yung kano. Sabi ka kasi hindi. Ayan po. Naghang nga. Sige na ano ko. Oh, so, yan na po. Dali lang. Hindi. Okay, restore. Okay. So, yan na po, yung moisture po niya na magdidilig. So, saan ba nakalagay ang halaman daw, Sir? Diego, nakatago o naka-expose? Siyempre nakatago. Kung i-expose natin siya, Okay po. O partially shaded pa po. partially shaded dapat. Okay po. So, Pagkasimula. si Mamayla, si Mamayla po ng quarantine. Good morning to all. Thanks, Sir Noli at Sir Diego. At meron po nagtatanong kung pwede daw po siyang i-add. I-add nyo lang po sa Facebook yung aking name, Ernie, Lito, Lito Boliosa, para masagot ko yung mga question. And then, meron po akong channel sa YouTube, Ernie Lito Boliosa. I-add nyo po yung aking channel para makita nyo po yung ibang mga technology at itong ginagawa natin. Si Sir Diego daw ba may number para doon sa hydroponic na paano ka makontak, Sir Diego? So, maaari niyo po ako makontak sa 0906 Pakisulat. 0906-208-4851. Mamaya isusulat ko dito. Tapos sa baba po, yung nakalagay po dyan yung mga contact kung saan makakahingi. ng libreng boto. Libreng po ito, paano makahingi. Andyan na po sa baba, nakalagay na po dyan. So, yan po, may mga tanong pa ba? Kung may gusto kang batiin, Sir Noli? Binabati ko lang yung ating wife at ang aking two lovely daughter. Okay, ikaw, Sir Diego, may gusto ka pong batiin. Wala naman. Siguro kung may nanonood na orgmates ko, mga kaibigan sa UPLB, yun po, hello po. Yan. Nandito na. Si Sir Diego. So, sino pa ba po? Ikaw po, Sir Tolitz, baka po may gusto kong batiin. Yung amin lang, yan dyan po, yung ang kapatid ko po, birthday kahapon, si Mary Dorothy. Happy birthday! Happy birthday. At siyempre po, nagtatapos na naman po isang oras nating talakayan, yung inyong pong mga katanungan, sagot. Ma'am Malay, may napili ka na po na mananalo ng ating assorted vegetable seeds. Saka, thank you sa aming boss, Ma'am Marian. Thank you. Oo. I-message na lang. I-message po, i-announce dapat natin, ma'am. Oo, ikaw na ma'am. Oo. Si Ma'am Lai ang pipili na maganda. So, bago yan po, in behalf of our Director, George White Plus, the Assistant Director, si Glenn Panganiban, the Department of Agriculture Secretary, si William Dar, ang Kawanihan ng Paghahalaman, Bureau Plant Industry, ay nagpapasalamat po sa inyong panonood. At ang nanalo po ay si Ma'am Cassandra Raimundo. Sir, top pan. Ayan, yun ba yun? Dalagan. So, i-message ka ma'am po kung paano nyo makukuha ang boto. Yan, palakpakan natin si ma'am. Okay, ito na pa rin po ang inyong programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kawanihan. Lagi po nating pangatandaan na sa tamang teknolohiya, Pilipinas aasenso ka. Bye-bye! Yan, babay din po. Okay. Dapat pala may kanta tayo.
bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidiyo